Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, pinupuri at dinarangal ka namin. Ikaw na bukal ng habag at awa. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinibigay mo sa amin upang pag-usapan, pag-aralan at pagnilayan ang iyong salitang nagbibigay buhay sa lahat ng sumasampalataya. Tulungan mo po ang mga pusong nagiging bato. Liwanagan mo po ang mga nasa karimlan ng kasalanan at yakapin mo po sa iyong pagmamahal ang mga sakbibi sa pagdadalamhati. Sa pamagitan ng programang ito, makita ka nawa naming totoong buhay na umaakay sa aming iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong bugtong na anak, ang salitang nagkatawang tao, sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw ko mga taga-subaybay sa ating salatuntunang Ama namin. Tayo po ngayon ay nasa 13 linggo ng karaniwang panahon at sa ating pagdiriwang ng banal na Santa Misa ngayong linggo, tayo po ay nakikiisa sa lahat ng mga kapatid natin na nagnanais ng totoong transparency, accountability, at mapayapang proseso ng justisya sa ating bansa upang sa gayon tunay na mapangatawanan ang ating tungkulin sa ating pamayanan, sa lahat ng mga naglilingkod sa gobyerno at sa mga iba't ibang mga organisasyon. Kaya ito'y pakikiisa rin sa EDSA ngayong araw sa pagkakaisa ng lahat ng mga nais na ihayag ang kanilang damdamin at manalangin, sapagkat naniniwala tayo na sa pamamagitan ng dasal ay ang Diyos ang ating tanggulan at tulong ukol sa bagay na ito. Batid natin na gagawin natin yung kailangan natin gawin, ngunit huwag natin kakalimutan ang halaga ng dasal. Kaya sa kaisipang ito, sinasabi natin muli ang kasabihang kung ang tao'y gumagawa, ang tao'y gumagawa. Ngunit kung ang tao'y nagdadasal, ang Diyos ang gumagawa. Kaya sa ating mga hindi makapunta ng Maynila, makiisa tayo sa panalangin para sa kanila. At natutuwa ako na ang lahat ng mga simbahan ngayon sa atin sa bansa ay nagdiriwang na ang intensyon ay para sa pagkilos na ito ng panalangin. Walang ukol sa relihiyon dito, kundi tayo'y nagkakaisa bilang mga magkakapatid sa isang Diyos na may iisang adhikain. Sana magkaroon ng tunay na transparency, accountability, at prosesong mapayapa sa ating bansa. Kaya ito po ang aming samot dalangin para sa linggong ito. At huwag po tayong manghinawang magpatuloy manalangin, sapagkat alam po natin ang kapangyarihan ng dasal na hindi kayang gawin ng tao ang himalang maaari niyang ibigay sa atin. Ngayong 13 linggo ng karaniwang panahon, tayo ay mayroong iisang nais na sabihin sa ating mga pagninilay. At ito ang saligan ng paglilingkod na may pagmamahal, ang kagandahang loob na tunay sa isang tao. Binabati ko po kayong lahat, mga ginigiliw ko, mga taga-subaybay sa ating palatuntunan mula sa probinsya ng Isabela, sa labas ng Isabela, sa lahat ng naabot natin diyan sa may Kalinga,
at Apayao area dyan sa may bahaging Bayumbong, dyan sa may Solano, yun naaabot natin dyan. At gayon din naman sa ating probinsya at lahat ng mga nakakapanood sa atin sa internet. Kaya malawak ang ating sakop at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa tulong at pakikipagkaisa ng Bumbo Radio upang ang pananampalataya'y maihayag at tayo'y matulungang magnilay ukol sa buhay ayon sa salita ng ating Panginoon sa banal na kasulatan sa liturhiya ng ating simbahan. Ang unang pagbasa natin sa ngayon ay mula sa Ikalawang Hari, chapter 4, verses 8 to 11 at 14 to 16a. Babasahin ko po sa inyo. Minsan si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y pinanyayahan na kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit hindi natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw. Nang magbalik si Eliseo doon, siya ay nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giesi, ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Giesi, wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin muli, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya Eliseo, 1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Sa unang pagbasa, makikita natin ang kagandahang loob ng isang ginang na pakainin ang isang tao na hindi niya kilala. At hindi lang niya pinakain ang isang taong hindi niya kilala na sa ating kabatiran ngayon ay ang propetang si Eliseo. At hindi lang pinakain, ipinagpagawa pa ng sariling kwarto na matutuluyan. Ito ay kagandahang loob ng isang katulad niya na hindi maaring hindi tignan ng Diyos. Kaya siya'y biniyayaan bilang pagpapakita na ang kabutihang ginawa niya ay mamumunga. Ang anak na wala siya, sapagkat alam natin noon na kung walang anak ang isang babae, ay wala siyang halaga sa pamayanan. Ang halaga niya ay sa kanyang asawa. Ngunit kung wala na siyang anak, siya'y magiging kapara lamang ng mga babae sa kanilang pamayanan na ang halagay bawas at hindi na maaring bigyan ng kaukulang pagrespeto ng pamayanan. Ito ang wala sa babae. Ngunit ibinigay ito ng Diyos. At ito ang biyaya ng Diyos sa kanila. Ano maaari nating makita sa unang pagbasa? Pagkikita natin sa unang pagbasa na ang kagandahang loob natin, gaano man kasimple ang ating pagtulong, ang ating pagtanggap sa mga panauhin, ang ating paggawa ng maliliit na bagay sa kapakanan ng kapwa ay hindi lilimutin ng Diyos. Tayo ay babasbasan ng Diyos. At ito ay isang katotohanan na nais sa atin na tanggapin. Kaya paanyaya, gumawa tayo lagi ng mabuti sapagkat walang hihigit na nakatutuwa sa buhay, lalo na sa mata ng Diyos, kundi ang taong marunong na magbigay, ang taong may kagandahang loob upang maging kapwa sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, sa mga maliliit, sa mga api. Bumaka tayo ngayon sa ating ikalawang pagbasa
Ang ikalawang pagbasa naman natin ay mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 6, verses 3 to 4, 8 to 11. Babasahin ko po sa inyo. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan din sa kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namamatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ipinaliliwanag ni Pablo na ang mga binyagan kay Kristo ay namatay na sa lumang tao. Ang lumang tao na bunga ng kasalanang mana ni Adan at Eva. Kaya bilang isang bagong tao, inaasahan silang mamuhay ngayon sa kanilang ngalan bilang mga binyagang Kristiyano. At sa kanilang pamumuhay bilang mga binyagang Kristiyano, pinakikita nyo kung gano'n na ito ang ibig sabihin ng bagong buhay. Paanyaya na may panahon para tayo ay magbagong buhay. At ito ang maaari nating bigyan ng pagninilay sa ngayon na simpleng katanungan lamang. Tayo ba ay nagpupunyagi upang pangatawanan ang ating ngalan bilang binyagang Kristiyano? Anong ating paraan upang mapangatawanan natin ang tungkulin natin ito? Dumako tayo ngayon sa ating ebanghelyo. Ang ating ebanghelyo naman ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verses 37 to 42. Babasahin ko sa inyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki at babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap ng isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala tungkol sa propeta. Ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang nagbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sila'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga ginigili sa Ebanghelyo, liwanag ang sabi ni Jesus na ang dapat na pangunahin sa mga disipulo niya ay siya. Wala nang iba. Hindi maaring mauna muna ang tatay ko, mauna muna ang tatay ko, mauna muna ang kapatid ko, mauna muna ang mga anak ko. Ang sinasabi
ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi dapat yan ang pangunahing iniisip ninyo. Sapagkat hindi yan nakatutulong. Kaya, kung ito ang sinasabi niya, ang pinakamahalaga sa isang buhay na sumasampalataya, ang unang minamahal, ang laging binibigyan ng focus, ang laging nangunguna sa lahat, ang laging hinihintay sa lahat, walang iba kundi ang siyang matatawag natin na Panginoon higit sa anuman. Ang Diyos ang dapat na nauuna, saka na yung iba. Diyos muna. Sa lahat ng gagawin, Diyos muna. Kaya nga sabi natin, pag magdadasal, muna muna Diyos. Sa lahat ng bagay, bago ka kakain, magdadasal ka muna sa Diyos. Pagkagising mo ng umaga at pagtulog mo sa gabi, Diyos muna. Lahat ng bagay, Diyos muna. Sa paraang iyon, tayo'y magiging matatag sa buhay, anuman ang darating sa ating unos. Kaya, ito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, na mahalaga, ako muna, bago ang lahat. Ang binibigyan lagi ng focus, ako, bago ang lahat. At dito, magandang tignan natin, sa buhay natin, Diyos ba ang laging nauuna? Kung tayo kakain sa restaurant, nakikita ko yung mga tao, hindi nagdadasal, so hindi nauna nagpicture ng pagkain. Kung tayo ay nagbibiyahe, magdadasal sana tayo, wala na. Dapat ang Diyos ang una. Sa lahat ng bagay, mahalagang makita na dapat Diyos ang una. Naisip sana natin maging ito upang ang ating pagpapahalagay maisaayos ayon sa kung anong tunay na mahalaga at hindi gaanong mahalaga. Pag-isahin natin ang ating mga pagbasa, ikita natin sa ating mga pagbasa, sa unang pagbasa, ang kagandahang loob ng ali upang tanggapin sa Eliseo sa kanyang tahanan ay isang tunay na larawan ng isang Kristiyano, disipulo ng Kristo. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag naman sa atin na ang nabinyagan ay nabinyagan kay Kristo, kaya't siya'y namatay kasama ni Kristo sa pagkakabinyag at sa muling pagkabuhay, siya ay nagkakaroon ng bagong buhay bilang binyagang Katoliko. Kaya sinasabi niya na ito ang larawan ng isang Kristiyano na dapat ay isinasabuhay natin ang pagtanggap sa katotohanan ng sakripisyong ginawa para sa atin ng Panginoon, na tayo rin ay mabigyan ng inspirasyon na sundin ang yapak, ang katuruan at pamamaraan ni Jesus. Sa Ebanghelyo, makikita natin na ang hinihiling ni Jesus ay priority muna siya. Bago ang anuman, priority muna, pangunahin muna ang Diyos. Sumako na tayo sa ating pagninilay ngayong linggo. Mga ginigiliw, ngayong linggo ay nagkakaisa tayo sa buong bansa at ang simbahan natin nakikiisa sa intensyong ito na manalangin para sa tunay na kapayapaan, tunay na hustisya, tunay na kapayapaan na dala ng pagnanais nating labanan ang anumang mga bagay na hindi maganda na korap ang sistema at pamamaraan. Kaya sa ating pagninilay kung gano'n, nais kong mag-iwan ng isang katanungang nais kong liwanagin. Ano nga ba ang batayan na ang tao ay
tunay na may kagandahang loob at may ugaling magsilbi sa kapwa ng may pagmamahal. Ito ba ay sa paraan ng salita upang ihayag ang mabuting balita kahit saan? Kailangan natin magandang nangungusap. At batid natin na ang tukso sa katotohanan ito ay marami ang nagnanais na mangusap ukol sa isang katotohanan, ngunit baluktot. Magaling magsalita, ngunit ginagamit ang kanyang galing magsalita at makipagkapwa upang sirain ang mga bagay para sa sariling kapakanan. Ito ay hindi nararapat na panuntunan upang sabihin ang tao ay tunay na matwid, ang tao ay tunay na may kagandahang loob. Ikalawa, sabi nila, maaari din naman tignan ito sa kanilang gawa. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa, maging pilantropo, maging mapagkawang gawa, magaling mangusap. Maganda lahat ng ito. Ngunit alam din naman natin na sa likod ng maraming mga ito ay ang pagnanais na manloko ng kapwa. Puno ng kasinungalingan ng gawa, puro pakitang tao lamang sa kanila. At sa makapin, ang salita na sinabi nating hindi sapat ngayon sa gawa ay hindi rin sapat. Kaya, ano ang panuntunan? Ano ang batayan upang masasabi natin na oo, ang tao ay may kabutihang loob? Sa unang pagbasa, narinig natin ang matandang ginang na tumanggap kay Eliseo. Tinanggap niya si Eliseo at siya'y naging bukas sa kanyang tahanan, pagpapakita ng kanyang kagandahang loob. Ang kagandahang loob na ito ay larawan ng pagnanais na magbigay na hindi naghahanap ng kapalit. Ito ay ugali na bahagi na ng pagkatao ng ginang na hindi niya kailangang pilitin upang sa gayon ay ang kanyang ginagawa masasabing tunay na dakila. Kaya, ang mahalaga dito ay ang kanyang ugali. Bahagi na ng kanyang ugali. Bahagi na ng kanyang kinamihasran. At ito ang larawan ng isang Kristiyano na binabanggit ni Pablo sa ikalawang pagbasa. Na ang isang tunay na Kristiyano sa ngalan ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano na sinasabi natin ay ang larawan ng isang binyagan. Kaya nga si Kristo'y namatay upang ang nabinyagan ay mamatay kasama niya. At sa kanyang muling pagkabuhay, siya'y binabago sa kanyang katauhan. Kapara ni Jesus na siya ay isang bagong tao. At bilang isang bagong tao, isang bagong orden, isang bagong kapatid, mahalagang makita na nasa sa kanyang kagandahang loob na gawin ang nararapat para sa kanyang responsibilidad bilang pinangalanang Kristiyano. Kaya nga maganda yung pangalan Kristiyano nung una sapagkat ang bata ay nagiging tagasunod ni Kristo sa ngalang Kristiyano. At bilang tagasunod ni Kristo, ikita natin na
mahalaga na tinutularan niya si Jesus sa kanyang pamamaraan sa lahat ng bagay. At dito natin mauunawaan ang ating ebanghelyo. Sapagkat kung sa ikalawang pagbasa ay pinapakita na ang aking kawangis at kapara ay si Jesus, ibig sabihin ng aking pamamaraan na kapara ni Jesus, kaya walang ibang pamamaraan kundi unahin si Jesus. Kaya nga sa ebanghelyo sinasabi niya, kung uunahin yung magulang, uunahin yung kapatid, uunahin yung pamilya, uunahin yung sarili, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Upang sabihin ni Jesus na ang tunay na mahalaga ay ang relasyon sa Kanya. Ang relasyon ang siyang puso ng relihiyon sa Kanyang pakikipagkaisa. Ito ay nagpapakita ng tunay na halaga ng relasyon kay Jesus. At ang relasyong ito kay Jesus bilang binyagan kung malapit na tunay sa isa't isa ay nagiging daluyan ng biyaya mula kay Jesus. Si Jesus ang bukal at tayo ay nagiging daluyan ng bukal na ito ng Panginoon sa ating kapwa-tao, sa ating pamilya. Kaya, napakahalaga na makita na ito ang hinahanap natin. Ito ang larawan. Kaya, nang sinabi ni Jesus, dapat ako ang una, ito ang kanyang sinasabi. Mga ginigiliw, sa katotohanan ito masasabi natin na ang mga bitla ni Jesus ay pagsasabing ang kagandahang loob ng tao ay hindi nakasalig o nakikilala dahil lamang sa salita o sa kanyang gawa, kundi sa kanyang relasyon sa Diyos. Gaano kalapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya nga inaanyayahan tayong magkaroon ng relasyon kay Jesus. Nakakalungkot na katotohanan na sa panahon ito maraming mga hindi na nagsisimba at nandun na sila, nagpupuri na lamang daw. Mga ginigiliw, kung may isang bagay na gusto ang demonyo upang hiyain ang Diyos, nais niyang ilahin ng mga tao upang huwag makipagniig kay Jesus sa misa at sa adoration. Ayaw niya na tayo ay magtagumpay, kaya't gagawin niyang lahat upang sirain ang ating pagnanais na lumago sa pananampalataya. Kaya, yun ang ginagawa ng demonyo. At ang sabi ng demonyo, okay lang. Gumawa ka na mabuti, okay lang yan. Makipagkapwa ka, okay lang yan. Basta isa lang ang hindi nais ng demonyo, na tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon kay Jesus. Ito ang ayaw ng demonyo. Kaya kapag dadalhin mo sa harap ng Blessed Sacrament ang isang tao na totoong naposes, sisigaw yan dahil hindi niya kayang harapin ang Diyos. Kaya ito ang sinasabi sa atin, kumusta ang iyong relasyon kay Jesus? Sapagkat ito ang magiging panuntunan upang sabihin na ikaw ay tunay na bukal ng kabutihang loob. At kung ito ay nais na ipamansag sa atin sa ngayon ng ating mga pagbasa, paanyaya kung gayon sa atin. Sana bilang mga anak ng Diyos, tagasunod ni Jesus, gawin natin ang ating responsibility. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi nagkukulong ang Diyos. At ang mga bagay na imposible, kung tayo'y tunay na nagdadasal at nakikipagniglay kay Jesus, nagiging posible, nagiging magaan ang paggawa. Sapagkat Diyos sa atin ay hindi nagpapabaya. Ang tunay na talong lamang naman natin ay ito, gaano ba talaga kalalim ang relasyon mo kay Jesus? Sa parang ito malalaman natin kung kailangan pa natin lumago
sa pananampalataya. Amen. Sa ngalan po ng Diocese ng Ilagan, sa pangungulu po ng ating mahal na obispo, David William, ay sa pangungulu ng ating administrator na pari, naalala ko na naman si Archbishop David William. Ito po ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumainyo. Father Bener Ceteres. Amen.